Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Meron po tayo ngayon pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Ang bagyong Henry ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy naman ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa may silangan naman ay nabuo na ang inaasang mas malakas na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw o mga linggo. Lahat po ng mga detalye ay atin pong aalamin. Unahin na muna natin ito nga pong Tropical Depression Henry na ngayon ay nasa labas na ng ating bansa. No? Humiya na rin ang epekto nito diyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Huli ho itong namata na meron pong lokasyon na 760 kilometers west of Bacnotan, La Union. Tinataglay po ang hangin na umaabot na lamang sa 55 kilometers per hour, may pagbugso na 70 kilometers per hour, may pagkilos naman po pa west northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ipapaalala ko sa inyo mga kababayan, hindi ito malakas, no, itong bagyong Henry, pero doon po sa inilabas ng Pag-asa na tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential ay nabuo na ang banta ng mas malakas na bagyo na tatawagin pong bagyong Inday kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay pasok sa pagiging Category 5 o Super Typhoon Category. Kung makikita nyo sa ating illustration map, pagitan ng July 2 hanggang sa July 8 ay papasok ito bilang isang malakas na bagyo. Ganito ho ang senaryo. Etong bagyong nasa labas ng ating nasa may bandang silangan, magiging isang super typhoon habang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At nakikita na magkakaroon po ito ng epekto dyan sa may Eastern Visayas, sa may Bicol Region, sa may North Luzon, ilang bahagi po ng Metro Manila. Kaya po yan ay dapat natin paghandaan. Ayon po sa pinaka-latest na datos, ito pong bagyong, tatawagin bagyong Inday kapag nasa loob ng ating bansa, malakas na bagyo, ay hindi naman nakikita ang direktang maglalandfall sa ating Philippine landmass, pero yung pinaka-extension o trap ng kanyang hangin ay makakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon naman, alamin natin ang epekto po ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, dyan pa rin po sa may area ng Palawan, sa may Occidental Mindoro, ngayong hapon ho hanggang bukas ho ng hapon, meron tayong inaasahan na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Mataas ang tsansa ng mga pagbaba sa mga lugar na binanggit ko at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area naman ng Zamboanga Peninsula, sa Basilan, Tawi-Tawi at Antique, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil din sa habagat o southwest monsoon. Magkakaroon po tayo ng enhanced habagat. Yung habagat ngayon mas lalakas pa kapag nakapasok na sa mga susunod na mga araw ang banta ng bagyong Inday na inaasahang lalakas sa pagiging super typhoon. Sa may Bicol Region naman, sa may Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon, bahagyang nararamdaman ang epekto ng easterlies. Bagamat ito'y panandalian lamang, hindi tatagal, nagbibigay ito ng maalinsangang panahon. Sa Metro Manila, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang aasahan dahil naman sa mga local thunderstorms. And usually pag local thunderstorms tuwing hapon ho hanggang sa gabi ang mga pag-uulan na naidudulot po nito sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, tutukan naman natin yung panibagong bagyong nabuo sa may silangan at nagbabanta ng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So sa pagtatala po ng Pag-asa, ngayon pong July ay nasa 2 hanggang 4 na bagyo ang possible o posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang mga bagyo na yan ay tatawagin pong Inday, Josie, Quiapo at Luis. Pero yung mabubong una, itong Inday ay mas malakas dahil pasok ito sa super typhoon category. So ganito po, no? Kapag humant ng July, karaniwan po nagre-record palayo ang mga bagyo sa bansa natin, no? Pero meron din mga bagyo na dumadaan sa ating Philippine landmass o sa ating kalupaan.
tulad na lamang na nangyari dito sa bagyong Henry. Low pressure area na nabuo sa loob ng ating PAR at sa loob din ng Philippine Area of Responsibility, naging isang ganapit na ng bagyo, no? Pero etong bagyong Henry naman, nasa category 2 lamang yung pinakamalakas niya. Actually ngayon category 1 lang, tropical depression. Pero yung mga susunod na bagyo dito po sa bagyong Henry, tulad na lamang ng banta ng bagyong Inday, ay mas malakas po ang magiging epekto nito habang papalapit po, no, sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang mga lugar naman na mataas ang tsansa na maapektuhan o magkaroon tayo ng mga direktang epekto ay ang area po ng Northern Luzon, Central Luzon, Bicol Region at Calabarzon. Kapag ka mahina ang epekto ng habagat, lalakas yan kapag nasa loob na ang banta ng bagyong Inday. So yung tinatawag natin na rapid intensification bago pumasok ang panibagong bagyo ay pwede pong mangyari. Ganon din ang enhanced habagat ay magkakaroon ng mas malapit na epekto sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa dahil hihigupin po o hahatakin ng paparating na bagyo ang hanging habagat o southwest monsoon na dapat po nating paghandaan. Ngayon po, pag meron tayong malakas na bagyong paparating o banta ng bagyong paparating, meron tayong kino-consider dito na dalawang senaryo. Tulad na aking sinabi, kapag July, nagre-record karaniwan ng mga bagyo. Pero bibihira yung mga dumidirekta o naglalandfall sa ating Philippine landmass. Ito pong magiging bagyong Inday, iba ito sa naunang super typhoon, nung nakaraan po, yung super typhoon Francisco. Yung super typhoon Francisco po kasi, nasa Philippine Sea, hindi ganun kalawak ang radius o lawak ng sirkulasyon ng hangin. Pero, ito pong panibagong bagyong Inday na papasok sa mga susunod na mga araw, by next week, malakas o mahaba, malawak po ang radius ng kanyang hangin. So kahit hindi ito magkaroon ng direktang landfall. Pag sinabi kasi natin ng direktang landfall ng bagyo, yung pinakagitna, yung pinakasentro ng bagyo, yung pinakamata, yun yung pinaka may matinding epekto. Pero yung extension na nakapalibot sa kanya na hangin o yung spiral clouds na umiikot sa pagitan ng pinakamata ng bagyo, medyo mas mahina ang epekto nun. Kaya naman po, kahit pasok sa category 5 o pagiging super typhoon itong banta ng bagyong Inday, kapag lumapit yan sa ating PAR at hindi naman nagkaroon ng direktang landfall sa pinakasentro at mata niya, pwedeng itaas lamang hanggang signal number 2 hanggang signal number 3 ang mga lugar na maapektuhan ng trap or extension po ng hangin ng banta ng panibagong bagyong magiging kasunod po nitong bagyong Henry at yun nga po ay ang bagyong Inday. Mga kababayan, sa pagtatala din ng Pag-asa and ay na rin sa ating iba't ibang weather model at mga weather updates na nakuha, aabot ito sa 262 km per hour na lakas ng hangin, which is kapag gaganong kalakas, super typhoon category. Kaya naman, mag-ingat po tayo, stay updated sa lagay ng ating panahon muli. Etong inyong Kuya Francis nagbibigay ng update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat.